Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, sisisirin natin ang puso ng 1 Korinto Kabanata 8. Partikular na ang mga talata 4 hanggang 6. Sa mataong pamilyahan ng Korinto, ang mga talmidim, ang mga alagad ay naharap sa isang problema. Ang pagkain ng karneng inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Sa ating modernong paglakad, nahaharap tayo sa mga katulad na gray areas. Ipinaaalala sa atin ni Pablo o Shaul na bagamat mayroon tayong daat kaalaman na ang Diyos-Diyosan ay wala lang, literal na ayin or hindi umiiral, at mayroon lamang iisang tunay na Elohim. Ang kaalaman lamang ay hindi ating Panginoon. Naglilingkod tayo kay Adonai, ang Ama na pinagmumula ng lahat ng bagay, at sa iisang Panginoon, si Yeshua ang Mesiyas, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Ito ang pundasyon ng ating Shema na pamumuhay. Makinig ka, O Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Alam natin na ang isang piraso ng kahoy o bato ay walang kapangyarihan. Gayunpaman, nagbabala si Shaul na ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang paggamit mo ng iyong kalayaan ay nagiging sanhi ng pagkatisod ng isang kapatid na may mahinang budhi, hindi ka lumalakad sa daan. Ang tunay na pag-unlad sa Mesiyas ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang maaari mong lusutan dahil sa iyong kalayaang puno ng biyaya. Ito ay tungkol sa kung gaano mo kahandang isantabi ang iyong sarili alang-alang sa chesed. Walang hanggang pag-ibig para sa ikabubuti ng kahilat ang kongregasyon upang simulan ang isang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas. Hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Kapag inuuna natin ang ating mga karapatan kaysa sa espiritual na kaligtasan ng isang kapatid, tayo ay tunay na nagkakasala laban sa Mesiyas mismo. Isinuko ni Yeshua ang kanyang mga langit na karapatan upang tubusin tayo. Gaano pa kaya tayo dapat maging handang lumaktaw ng pagkain o magbago ng gawi upang protektahan ang isang kapwa mananampalataya? Sa kaisipang Hebreo, ang kabanalan ay hindi lamang personal. Ito ay para sa komunidad. Tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Ang ating kalayaan ay isang regalo, ngunit ito ay regalong inilaan upang maglingkod sa kaharian, hindi sa ating sariling mga nasa. Hayaan ang iyong buhay na maging salamin ng isang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Naway pagkalooban kayo ni Adonai ng karunungan upang balansihin ang inyong kalayaan ng may pusong mapagmalasakit. Maging malakas sa inyong paglakad sa kanyang katotohanan. Samahan ninyo ako sa susunod na pag-aaral habang ipinagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa salita. Shalom Aleichem!